Okay. Last Sunday po ay natapos ang topic ni Sister Zondra na sa mga questions na tila parang pang Miss Universe. Kaya nais ko pong simulan ngayong sandaling ito ang ating pag-aaral na pag may pagbati na parang pang Miss Universe din. Mula sa Perlas ng Silanganan, ako po ang bansang Pilipinas. Ako po si Sister Grace Domitita. Ayan, bumabati po ako ngayong buwan ng Mayo na magkakasunod na linggo po nating pinag-aaralan at kinikilala ang mahalagang kababaihan sa Biblia. Yan. Salamat po at nakasama namin kayo dito sa Global House Community Church. At I hope na manatili kayong nakikinig upang madiligan yung mga salita ng buhay na nauna nang naitanim sa inyong mga puso. Kung hindi man po ay bago po kayo umalis, I hope na mai-type po ninyo ang inyong mga prayer request upang sa ganun ay ma makasama namin kayong maipanalangin ang inyo po mga kahilingan. Ayan po. Dahil buhay po ang ating Diyos na tinatawag at tapat siya sa kanyang mga pangako. Ayan. Yung unang linggo po ng May ay pinag-aralan natin yung katauhan ni Mary as fearless woman. Sumunod naman na Sunday, like last Sunday na yun, ano, si Jochebed, ah, so brave na ipaalon sa ilog ng Nile yung anak niya na si Moses. At tulad nyo, ako, marahil we are waiting din sa mga isang babae kasi na nananalangin na naghihintay. Banggitin ko lang yung mga, kasi baka lahat tayo ay waiting naman ano, personally, you're waiting, tapos you're waiting on a good news or breakthrough. Naghihintay ka rin siguro ng development dito sa atin sa church ay, at sa pamilya natin we might be waiting for another chapter. Pero minsan nagmamadali tayo. Ayaw natin na maghintay. Pero waiting matters in the person of Elizabeth. At siya po ang topic natin ngayong gabi. Si Elizabeth. Yan po. Um, Manalangin po muna tayo. Dear God, we are so honored, Lord. Thank you sa privilege na pinagkaloob mo. Lord, sa pagkakataong to, nais naming i-proclaim na kayo ang Diyos na mabuti, kayo ang Diyos na matuwid. And Lord, perfect po kayo. You are above our ways, higher than our thoughts. Ang thoughts po ninyo para sa amin. And Lord, nais naming i-claim ang pangako mo that your steadfast love never ceases. Your mercies never come to an end. And we say, great is your faithfulness. Sa iyo kami makakaasa. Kami ay magtitiwala sa iyo. Dahil sabi mo, those who hope in you ay lalakas, lilipad tulad ng agila. Sa paglakad namin, di kami mapapagod. Tatakbo kami, ngunit di kami manghihina. And so Lord, as we open the Bible, your word, Lord, speak to us. Kasi Lord, ikaw lang ang nais naming makita. Lord Jesus, give us the eyes to see and ears to hear because ikaw lamang po, Panginoong Jesus, ang nais namin po na mataas,
maipakilala. In your mighty name, this we pray. Amen. Ayan po. Kaya po naman ang ating biblical figure ngayon na si Elizabeth, ang ating pag-aaralan na po. Yung highlight po ng buhay ni Mary can be found in the Gospel of Luke, ano? Ayan. Pag-aralan po natin yung mga highlights ngayon. Una, yung background niya, kasi mula siya sa priestly family, descendant of Aaron, and was married to a priest named Zechariah. Now, is also the mother of John the Baptist. For most of her life, si Elizabeth ay barren. Hindi siya nagkaanak. Kasi lumampas na siya sa childbearing age. Pero si Angel Gabriel kasi nagpakita kay Zechariah and nangako na they would have a son who would prepare the way for the Messiah. Parang kung mai-imagine ninyo dahil sa tagal na lumampas, ibig sabihin, sila kasi bata pa kung ikasal, pagkatapos tumanda na sila. Ibig sabihin, parang makikita mo si Zechariah sa temple, nasa templo pa naman siya, pero parang sanay na siguro yung mga tao sa mukha niya na disappointed. Siguro nakasanayan niya na ito na wala pa rin. Dahil nga sa tumanda na si Elizabeth na wala pa rin silang anak. Pero magkaganon man, yung timing nga ng Diyos iba sa ating mga tao. Ngayon, yung isa pang highlight ng story sa buhay ni Elizabeth, yung relation niya kay Mary. They are relatives, kaya identified naman siya as the cousin of Mary. Ito ngayon, yung visitation, when Mary visited Elizabeth kasi while pregnant with Jesus, Elizabeth was filled with the Holy Spirit. Tandaan natin na hindi kinuwento ni Elizabeth kay Mary na yung yung tungkol sa pagbubuntis na ganyan. Pero it was the angel Gabriel kasi ang nagkwento kay Mary na even your cousin Elizabeth ay nagdadalang tao din. Ayan. Ang galing, no? Pagka talaga, sabi nga doon sa isang verse, every good and perfect gift comes from God. Sa James yun, naalala ko. Pagka ganun, walang bashing sa mga sa mga bali-balita, no? Ayan. Pero, here comes what happened. Alam niyo ba na si Elizabeth, ang first person sa gospel na naka-recognize kay Jesus. It's Elizabeth. Tingnan niyo nangyari. Dineclare niya sa Luke chapter 1 verse 42, Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, and calling Mary the mother of my Lord. We'll find that sa Luke chapter 1 verse 42. Ngayon yung spiritual na kahalagahan ng buhay kay Elizabeth, kung sino siya. Dalawang bagay yung fulfillment of prayer sa kanya at yung faith over logic. Faith over logic. Nisip kong unahin ko ba itong faith over logic o yung fulfillment of prayer. Pero sinasabi kasi na na yung journey ng paghihintay ni Elizabeth para sa isang bata, sa kabila ng years of barrenness niya, sa kabila ng mga taon ng kanyang baog ang tawag, ay it teaches patience, hope, and trust in God's perfect timing. Kasi talagang
sa panahon ng Diyos, lahat ay magaganap dahil tapat siya. Siya na nangako ay tapat. Natutuparin ito para sa atin. Yan. To them that love God. Yan. So let's go to this second spiritual significance ni Elizabeth. Faith over logic. Pananampalataya o pananalig higit sa sariling pangunawa. Her pregnancy in old age demonstrates that God's promises transcend human limitations. Talagang hindi yung kumbaga sa tao, yung human limitation natin hanggang 33 lang yata tayo para manganak ng maayos. Kung hindi, nako, baka masesarya na yan dahil mahirap na manganganak ang lampas ng age ng 33. Paano pa kaya kung nag 45, 55, like me, nasa menopausal stage ako. I'm just saying na hindi ko, thank you Lord, hindi na ako manganganak kasi tapos na at meron na akong 10 9 na mga apo. And nung isang araw lang ay may good news po ako na natanggap mula sa aking anak na si Shekinah. By the way, yung meaning nga pala ni Elizabeth ng kanyang pangalan ay from the Hebrew name na Elisheva. Tama ba? Hindi ako nagkamali. Elisheva. Yung pronunciation. Bahala na po kayo. Pero ang meaning nito is God is my oath. Siya yung pangako talaga sa atin. Yung akin pong anak na si Shigay nais ko pong i-announce na ano, second, pangalawang buwan na ng kanyang pagdadalang tao para sa kanyang pangatlong anak. Nakakatuwa lang kasi lahat po ng mga apo namin ay mga lalaki. Pero yung bunso ko, biglang nalaman namin na nagkaroon sila nagbuntis din yung asawa niya. Tapos ito nga, nagkaroon kami ng apo na babae, isa. Tapos this time naman, inahangad nila na sana babae, ganyan. Pero yung hati dalawa kasing lalaki nga yung anak niya, yung isa gusto babae. Yung bunso naman gusto, yung panganay pala ang lalaki, yung pangalawa ang babae na nagdi-desire na pray na sana daw. Sabi ko nga, paano kung pag-pray na lang natin na twin sana. Anyway, si Lord ang nakakaalam niyan dahil si Lord ang may alam ng purpose ng buhay ng bawat isang nilikha niya. Basta ang alam ko, yan, it's going to be a beautiful creation na naman na blessing ni Lord sa buhay ng anak naming yon. Praise God. Hallelujah. Sabi rin nga dito, in the midst of trials, we can choose to trust God over our own understanding. Alam niyo po, hindi ko po hinabaan ang ibabahagin to. Yung mga limited na oras, nilimitahan ko sadya ang oras ko upang sa ganun ay we'll have more time. Dahil ang dami natin na naghihintay, di ba? Sa mga kung ano-ano. Kaya ang magiging tanong nga ngayong gabi ano ba yung matagal mo ng ipinagpipray at gaano na ba ito katagal na papaano mo dinadala ito? Gumaya ka na ba sa iba na hmm, waiting pero bala na dyan tapos parang tinos aside mo na rin even your faith dun sa pinapanalangin mo parang halos kinalimutan na. Ayan. Paki-type na lang po sa ating sa atin pong chat box po. Pastoral Lady Len po, pakiusap na lang po, no? Ayan. Now, I'd like to leave yung isang talata sa Kawikaan. Ang sabi, mula sa Kabanatang 3, talatang 5.
Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling pangunawa. Ito po kasi ay command. And I believe si Elizabeth sa kanyang pagsunod, dahil ang utos kapag ating sinusunod ay andoon yung pagpapala ng Diyos, andun yung kamay niya, andun yung kanyang gabay sa atin. Hanggang sa umabot tayo na ating kamtin ang ating pinapanalangin. Ano po? So let me read it po dun sa King James Version in English. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Ito po ay napaka-classic na passage na foundational verse din to, no, in encouraging complete faith in God's wisdom over human logic. Kasi parang napaka-hirap maarok talaga yung nangyari kay Elizabeth na sa edad niya, no. Yun yung pinaka-highlight dun eh, yung katandaan niya, yung kanyang paghihintay pagkatapos ay nagtiwala rin siya doon sa Diyos. Dahil ang pinaka kaya nating pagtiwalaan kung yung pinagtitiwala natin ay kilala natin. Ganun din po ako eh. Paano ko po pagtitiwalaan ang sino man o ano man na hindi ko kilala. Pero salamat sa Diyos dahil nagsimula na may nagkaroon tayo ng relasyon sa Panginoong Hesus, kung kaya tayo ay nakatitiyak na siya na nagsimula ng mabuting bagay sa atin, He is faithful to complete it in us. God bless everyone, and tayo po ay magpatuloy sa pagbabahaginan tungkol po sa salitang ating nakita dito sa kung paano kumikilos ang Panginoon sa ating buhay. Dahil minsan hindi naman po yung napatunayan ko po na minsan hindi mahalaga yung gaano nakatagal din ang pinapanalangin natin na hindi pa natin nakikita, kasi sa yung process po na pinagtitiwalaan natin, nakasama natin ang Diyos sa ating journey sa prosesong ito. Napakasarap po dahil nung umpisa akala ko nang hihina ako dahil tumitingin ako sa sarili ko. Dahil tingnan niyo po itong salitang ito. Sana po ay hindi nakabaliktad, paano ba? Imposible po kasi ang nakikita ko sa mga iba kong panalangin. Subalit when we look to Jesus, when we look to the Lord, everything becomes possible. Pag alisin po natin yung sarili natin, things will be made possible in the name of our Lord Jesus. Wala po talagang mahirap sa Kanya. Ayan po. So, Father, we thank you that we see how great you are. We see how faithful you are. And we claim, Lord God, that you are our portion. Kayo po ang portion namin sa buhay namin. Lord, thank you for your word that says in Lamentations chapter 3, verse 24, the Lord is my portion, says my soul, therefore I will hope in Him. Good night.